yun guys, pauwi na tayo. Medyo madilim yung panahon. Mukhang uulan talaga. Pero sana hindi tayo maabutan ng ulan kasi ang hassle eh. Wala, hindi ko makabit yung ano ko. Kalimutan ko yung kabit yung strap ng helmet. Ikot tayo. Kabit natin pag nandun na tayo sa shortcut. So mahirap na, madaming MMDA. Alam ko pag nahuli ka ng hindi naka-strap yung helmet mo, parang 500 din to eh. 500 din sa violation. Kaya ano, huwag nyong kalimutan na i-strap yung helmet nyo. Lalo na kung ano kayo, kung pupunta kayo Manila. Kasi nabalitaan ko notorious dun yung mga huli. Talagang hahanapan ka ng ano doon, ng butas doon sa motor mo, kaya sa ano mo, sa suot mo. Kung kunwari, yun nga, yung helmet. So yun, ano, good day mga kapirata. Bali, ano, pasok na natin yung intro. Medyo na late kasi nga, ayun, yung helmet ko eh, inayos ko eh. Ayan, pasok na natin. So ngayon nagbablog tayo kasi titignan natin yung update dun sa sunog, dun sa ano, saan nga ba yun, Dom Pabian. Dapat kahapon talaga mag-update ako dun pagka uwi ko. Eh ang problema, puti yan, na nagbibideo ko, may takip pala yung ano, yung lens. So walang nakuhaan, yung boses ko lang yung ano, naririnig, pero walang ano, video. So ngayon ulitin natin, titignan lang natin yung ano doon, yung kalagayan yung nasusunog na, ayun, nasunog na ano doon, na building. Pero kahapon nakita ko na eh, nakita ko yung ano lang yung sunog, parang yung nasunog lang talaga yung likod ng station ng police doon. Alam ko station 6 yata yung police station doon. So parang yun lang yung nasunog, yung likod, tapos yung ano, hardware sa tabi. So buti naman ano, hindi nasunog yung police station kasi ang hirap pumanap ng ano nun, ng lilipatan nila. Bilisan na natin kasi parang paulan eh. Sana hindi tayo matraffic. May mga dogs pa. Ayun yung kalaban ko dati nung nagbabike ako, yung mga doggy. May mga doggy kung nakahabol. Muntikan pa yung pa ako, buti ano yung ano ko, nataas ko agad yung palapit. Medyo takot talaga ako sa aso eh. Nung nagbabike pala ako, yan na yung kinakatakutan ko eh, kasi bigla silang umahabol. Pero yun nga, wala naman yata tayong kagat. Hindi nakahabol si Doggy. Medyo ano, umamba lang. Pero yun, nakakatakot pa rin yun. Putik yan. Ayoko kaya magkarabis.
Naalala ko dati na ilang beses na ako na ano eh, nagpa-anti-rabies nung nakagat ako ng aso ko, si Beagle. Tapos nung na ano ko ng pusa ko, nakagat din ako ng pusa namin. Yung ano, kamukha ni Puss in Boots. So yun, nagpa-anti-vaccine ako, ay nagpa-anti-rabies ako nun. Tapos yung sa Bulacan, nakagat din ako eh. Pero hindi naman yung mga malalalang kagat na talagang nilapa ako ng aso. Ano lang, parang nadaplisan lang kasi nga talagang takot ako sa aso eh. Kaya medyo nag-iingat ako pag may aso kong ano, nakakasalubong. Talagang iniiwasan ko talaga sila. Talagang ano ko dyan eh, trauma ako sa aso. Kasi may time na nung bata ako, siguro mga ano neto 7 or 8 years old. Talagang ano, bata pa. May time na ano, na pinabila ako ng pagkain ni mami sa labas. Hindi ko alam kung ano yung pinabili niya. Hindi ko maalala kung itlog or mga condiments. Basta pinabili niya ako sa labas. Tapos ayun nga, umuulan nun. Nung pauwi na ako, sinundan ako ng ano, una isang aso lang eh. Tapos naging 2 aso. Tapos hanggang naging 5 aso. Padaanin. Dito na lang tayo. So yun, ano, mabalik tayo sa kwento. Yun, hinabol ako nung ano, 5 aso, legit yun. Tapos parang na ano ko, na corner nila ako sa pader. Dun malapit sa iskinita namin. So syempre ako, iyak na ako nun. Tapos naalala ko nun, habang nandun ako sa pader, inaano ko sila nung payong, parang tinutusok-tusok ko. Buti na lang may dala akong payong nun kasi umuulan niya. Kasi kung wala, feeling ko nalapanan nila ako. Nabutan pa tayo ng stoplight. Nakakatakot. Laki na nasa likod ko. Siguro kung bagong ano pala ako, yung nag-aaral pala ako, kabado ako dyan. Kasi talagang ina-expect ko pag nagmomotor ako dati, namamatayan ako. So mamaya hindi ako mapansin na hindi pa pala ako umaandar. Madaanan ako. Pero ngayon syempre marunong na tayo magmotor, hindi na tayo hindi na tayo mag-stall. Pero syempre nakakaba pa rin, laki niyan eh. Nag-go na. Lesson natin kasi hindi tayo mapapansin itong truck pag binagalan natin eh. Dapat malayo tayo para mapansin niya yung harap. So yun, nakalis na tayo sa ano niya, sa harapan niya. Pinabahan ako dun ah. Traffic. So yun nga, napalibutan ako ng mga aso. Tapos inaano ko sila, parang tinataboy ko sila ng payong ko. Tapos nung medyo parang may awang na, kasi talaga napalibutan ako, parang na-corner talaga ako ng mga aso. So nung nagkamera ng awang, yung parang nahawi ko sila, parang may madaanan ako. Tinakbo ko hanggang bahay, malapit na ako sa bahay nun eh, nung na-corner nila ako. So yun, di ginawa ko, tumakbo ko.
nga, nung na-corner na nila, ay nung nakatakbo na ako sa bahay. Pumatok ako sa bahay nun, hindi na ako nagtayong, talagang hinayaan ko nung mabasa ako ng ulan. So nung kumakatok ako sa bahay, nagulat si mami. Bakit daw may mga nakapalibot sa aso habang umiiyak ako. Sabi ko, agatin ako ng aso, buksan mo na ako. Tapos yun, tinaboy ni mami mga aso. Pero nakakatakot talaga yung putik yan. Kung 8 years old ka tapos naranasan mo yan, talagang matrauma ka sa aso. Kaya hanggang ngayon kahit malaki na ako, hindi ako lumalapit masyado sa ibang aso. Parang nilalapitan ko lang yung mga asong kakilala ko. Kahit nga yung mga asong kakilala ko, hindi ko masyadong nilalapitan. Mamaya hindi natin masabi, mamaya biglang mangagat yun. So yun, iwas na iwas ako sa aso hanggang hanggang maging aso ko sa Bicol. Yun yung aso namin dyan sa Bulacan na na Beagle. So para hindi kami mahirapang pangalanan, Bicol na lang, tinagalog na lang ng kapatid kong pangatlo. Kaya nagtangalan doon sa aso eh. Siya kasi talaga yung mahilig talaga mag-alaga ng aso. Tapos ngayon yung aso siya, si Tenshin, rin yung Beagle din yun. Ay nako, strand sa traffic. Sana hindi natin dumaan lahat ng gumagalaw naman eh, so hindi ko kailangang magmadali. So kaya buti dito hindi siya madilim. Doon kanina sa parang madilim, para talaga ulan eh. Sige, meron pa sa likod eh. Hindi ako makadaan eh, kasi hindi talaga ako sumisingit pag alam kong hindi safe. Katulad niyan, ito safe na to, wala nang nasa dito, singit na tayo. Malayo na masyado yung nasa likod niya. Oops, ingat lang. Yun lang, stranded. Laging bus yung talaga eh, maharang dyan eh, kahit anong mangyari. Talagang sinasagad nila sa gilid para hindi makadaan yung mga motor. So yan, lagpasan lang natin ito. Medyo ingat tayo kasi itong mga pinturan to lubak din yan eh. Parang malaking lubak din yan. Ayan o, gumigewang pa rin tayo eh. So dahan-dahan lang. Yun, nakalagpas din tayo. Medyo okay na dito. So yun nga, hanggang ngayon may trauma pa rin ako sa aso. Pero syempre pag alaga naman namin, medyo hindi na. Pero nung bata ako, never ako nakagat ng aso eh. Never ako na parang na tawag dito, yung naturuan ng anti-rabies. Kasi hindi naman talaga ako nakakagat ng aso. Ito lang na medyo tumanda na, parang dun naipon yung yung mga protection ko eh. So nung bandang una akong nakagat pa ng aso, graduate na ako ng college eh. Kaya yun ang alala ko eh. Doon ako na nagpaturok ng anti-rabies talaga. So
usapang aso. Ano pa ba yung mga bad experience ko dyan? Yun pala dati pag naghahanap kami ng tawag dito, ng gagamba, di ba madalas gabi talaga naghahanap ng gagamba sa Talahiban para talaga yung natutulog yung mga gagamba, saka parang nakatago sila doon sa mga talahi. Gabi kami naghahanap, syempre marami kami, tapos yung nadadaanan namin mga lugar dati may mga nakatambay na aso. Dati hindi pa uso yung yung aso na dapat nakatali. Dati yung mga aso nung 90s, nakawala lang lahat, karamihan para sa siguro para safety nung doon sa may-ari ng bahay. So hinahayaan na nakawala yung aso. Pero ngayon bawal na yun, alam ko pag natsyempohan yung aso nyo, mahuhuli talaga yan. Tapos ayun nga, tutubusin nyo kung gusto nyo kunin ulit yung aso nyo. Pero yun nga, dati pag naglilibot kami, talagang hindi pwedeng hindi kami maka-encounter ng aso. Hindi ko tama siya. Pag nakaka-encounter tayo ng aso dati, yung mga kasama ko, may mga pagkakupal din tinatakbuhan nila para habulin kami. Syempre ako, takot ako makagat. So ginagawa ko, gumigit na ako dun sa mga tumatakbo para hindi kami mahabol ng para hindi ako nang makagat ng aso. Parang puwapagit na ako dun sa mga tumatakbo. So yun, so far naman safe pa rin ako. Hindi pa rin ako nakagat nung time na yun ng mga aso. Tapos may time pa pag nagbabike minsan, kasi dati di ba nagbabike nga kami, mahilig kami magbike. So yung mga nadadaanan namin, may mga rin yun, may mga lugar din talaga na puro aso. Ayun nga, hinahabol din kami talaga. Leche yung hindi ko makalimutan yun nung one time paakyat, tapos sinabol kami ng aso. Ang hirap magpedal sa paakyat, syempre pagod na pagod ako nun. Buti na lang may dumaan na motor, yun yung hinabol kasi naingayan siguro. Pero kami talaga yung unang hinahabol ng aso Tapos para nag-change target na lang na iba yung agro niya Parang nakuha ng motor yung agre ng aso Tapos yung motor yung hinabol. Tapos may one time pa, dalawa kami nung pinsang ko, si RB. Yun, hinabol din kami ng aso nun. Pero unexpected yun kasi nagbabike kami nun, tapos di ba may nadaanan kaming parang street. Nung palagpas na kami sa street, paligo na kami, biglang may dumungaw na aso, lumabas bigla sa gate. Tapos yun nga, dinamba siya. Ang ginawa niya, hinarang niya yung bike niya doon sa aso, tapos tumakbo. Buti lumabas kaagad yung amo. Tara, sino ka baboy? Huwag na, tayo na lang natin. Tuloy ko na lang ang kwento pag nakalagpas na tayo sa traffic So dyan, singit na tayo kasi naharangan na ng kotse. Kasya tayo. Yun, medyo maluwag-luwag na dito. So yun, buti yung pinsang ko hindi nakagat ng aso kasi syempre buti yan, ako nagsama sa kanya nun So yun nga, buti hindi nakagat ng pinsang ko nun kasi yun may
niyaya ko lang magbike, mamaya ako pa masisi kung bakit siya nakagat ng aso. Tapos yun, siguro yun lang yung kwento ko sa aso talaga na medyo mga malalala. Saka mga ano, yung mga naaalala ko talagang nangyari sa experience. Since napag-usapan natin yung ano, yung bike, kasi katapos na natin ng aso, tapos puro bike naman yung pinag-uusapan natin, edi tuloy na natin sa pagbabike. Naalala ko dati nung nagbabike ako, ano talaga, grupo talaga kami nagbabike nung bata kami. Tapos ang dami namin, siguro mga 10 lagi kami nagbabike. Tapos yung mga walang bike nangingiram doon sa ano, sa rentahan sa amin ng bike, parang 10 piso yata, ano, 5 hours. Hindi ko maalala, parang 20, parang ganun yata yung ano ng bike doon pag rumenta ka. So yun, ano, masaya dati nung nagbabike kami kasi kung saan kami nakakagala eh. Tapos yung mga bike pa namin, kung ano-ano pa yung borloloy na nilalagay namin. Yung katulad ko, yung bike ko, puro laruan dati. May mga laruan ng Matko, laruan ng Jollibee. Yun yung mga nilalagay ko sa bike ko. Kasi dati, nung bata ko, meron dun sa aming ano, matandang nagbabike, tapos yung bike niya puro borloloy, puro laruan na nakadikit dun sa bike. So syempre nainggit ako, sabi ko wow, ang ganda ng bike nito ah, puro ano, puro laruan. Parang para sa akin napaka-formal tignan ng time na yun. Pero ngayong naiisip ko, sabi ko ang kalat niya nung ganun design. Pero dati talaga gustong gusto ko yung, kaya nilagyan ko rin ng mga ano yung bike ko eh, laruan eh. Pinagdidikitan ko rin eh. Tapos naalala ko dati pag nagbabike ako, hindi kompleto yung outfit ko pag hindi ako Walkman. Yung ano, Walkman na nabibili dati sa, yung nabibili sa palengke, yung 50 lang siya, tapos FM lang yung Walkman. Tapos ang ano niya, yung headset niya pag nasira, wala na, hindi mo na magamit yung Walkman. Parang disposable talaga. So ganun dati yung ano ko, yung formahan ko pag nagbabike. Ganun lagi yung dala ko kasi enjoy nga naman talagang ano eh, magbike ng may soundtrack eh. Tapos yung one time naalala ko, nagbabike ako, may times doon na di ba, nakita ko yung ano, yung kakilala ko, medyo matanda na sa akin to eh, parang siguro first year, ay hindi ako first year na ito, grade 6 ako na ito, grade 6 ako. Tapos mountain bike na yung bike ko. Tapos yung kakilala ko to, kilalang siga talaga to, third year na to ng high school. So yun, ang ano niya, ang sabi niya, pairam daw ng bike, tapos angkas niya ako. Hindi ako naman pumayag kasi medyo ano naman to eh, parang hindi ko siya friend eh, pero tropa ko naman, saka mabait naman sa akin to. Tapos ayun, di bike kami. Tapos may balak siyang bungguin, kaklase niya sa school. Nakikita ko rin to eh, etong ano na to, yung gusto niyang bungguin. Ano to eh, Bex to. So yun, ano, sabi niya, sabi, wait lang, bubungguin ko lang to, para gumanon siya sa akin. Eh syempre ako bata, wala man ako alam sa ganun, hinayaan ko lang, sabi ko ikaw bahala. Tapos nung bubungguin niya na, hinarang nung kamay, parang ano, yung hinawakan yung dalawang manibela para hindi niya mabunggo. Tapos sa galit tong ano, yung etong tropa ko, tapos ginulpi niya yung ano,
yung Bex. Tapos pagka-gulpi niya, ayun, sabi niya ayoko na magbike, binigay na sa akin yung bike. Tapos ako, nagbike na ako palayo. Tapos ano pa ba yung mga bad experience ko sa pagbabike bukod doon sa mga yun? Naalala ko dati nung may bike pala ako, ito hindi ko rin ito makakalimutan eh. Kasi muntikan na yung bike ko eh. Muntikan na talagang makuha eh. Buti na lang medyo alam niyo yun, parang ko, tinigil ko talaga hanggang maaari. Kasi nangyari dito, di ba, naglalaro kami sa doon sa isang lugar sa amin. Eh tapat yun ng school, tapos may guard doon sa gate. Parang nakwento ko na nga talaga, pero doon sa mga hindi pa nakakarinig, ayun nga. So nangyari doon, may dumaan na dalawang lalaki, tapos gustong kunin yung bike. Sabi daw may hahabulin daw kasi kinuha daw yung bike nila. Eh syempre ako, di ako nagpaniwala kasi sabi dumaan daw dito, dala yung bike nila. Eh wala man ako nakitang dumaan doon. So hinawakan ko agad yung bike, tapos sila pinipilit nilang kunin. Tapos ako dito naman binigay. Buti na lang binitawan nila nung palapit na yung guard, parang umano yung guard, sabi, "Oy, ano yan?" Tapos yun, sinita sila, tapos sabi, wag na nga, parang gumanon. Pero takot talaga ako kasi first time ko maka-encounter ng ganun eh. Pero buti naman, walang masama nangyari. Tapos ako, syempre, diretso uwi ako nun. Talagang, nung hindi ko na sila nakikita, nagbike na ako palayo. Yun lang siguro yung mga masasama experience ko sa bike. Yung iba naman masaya, katulad nung naalala ko, nagbabike to work ako. Tapos tuwing gabi, talagang tumitigil ako dito sa Total. Nagpapahinga ako dyan kasi layo nga ng biyahe ko. Isipin mo from Commonwealth to from Commonwealth to Paco, binabike ko yun. Hindi naman araw-araw, pero may mga times talaga na binabike ko siya. Siguro mga sa isang linggo, parang mga 3 beses or 2, parang gano'n. So yun, pag pauwi na, diyan ako nag-stop over sa Total. Pag hindi doon sa UP. Tapos bibili na ako tubig nun. Yun lang talaga yung pahinga ko, inom ng tubig. Eh syempre masaya naman ako pag nagbabike ako dati. Pero isipin nyo, dati nakaya ko magbike ng gano'n. Eh layo din nun. Tapos may times pa na nagbike kami papuntang MOA. Kasama ko na ito, Sir Wawi, pati sino nga ba kasama namin na ito? Eh, Sir Wawi, pati yung tropa niya. Parang 3 ba kami nito? 4. Parang 3 lang yata kami. Yun lang yung naalala ko. Tapos ayun, nakapunta ako ng World Bicycle Day. Yun, ko rin yun. Na-experience ko rin pumunta sa ganun. Tapos, nilibot namin yung QC. Parang yun yung World Bicycle Day. Nung time na yun, hindi pa COVID yun eh. Parang, pa lang nun. Anong date ba yun? Parang February ng 2020 na yung huling punta ko doon. Pero ito hindi ko sure sa date. Pero yun nga, yung yung event na yun, parang ang ginawa ng organizer, lahat ng bike lane na tinayo dito sa Commonwealth, dinaanan namin lahat ng so parang ang nangyari, kami yung unang buminyag dyan sa bike lane bago pa
nung pandemic. Kasi before pa pandemic, may bike lane na talaga dito sa QC. Yun nga yung yung binida nila nung nung World Bicycle Day. 2019 yun, pero hindi ko na maalala yung date eh. Tapos naalala ko dun, Indian pa ako ng mga kasama ko. Ito si Sir Wawi eh. Indianero to pag mga yaya ng ganyan eh. Siya yung nagyaya nun eh. Naalala ko yun, sabi niya, punta tayo ng World Bicycle Day. Netong linggo. Putik yan. Pagkadating ko dyan sa circle, ako lang mag-isa. Tapos siya, nag-message na lang sa akin pagkatapos. Sabi niya, hindi daw siya nagising, hayop yan. Legit Indianero talaga eh. Pero okay lang yun, kasi naman, hindi ko rin naman talaga ina-expect na magigising sila na maaga nun. Kasi sobrang aga nung meet up dun eh. Parang anong oras ba ako nandun sa circle? Parang 4 pa lang ata nandun na ako. So yun, ayun yung mga masasaya experience ko nung nagbabike. Saka yung mga unfortunate. Kasi sayang eh. Yung bike ko, di ko na nagagamit ngayon. Siguro pag nagbike ako, baka lang, mga 1 kilometer lang, pagod na ako, hinihingal na ako. Eh, mahal pa naman nung bili ko doon sa bike ko. Parang yung bili ko sa bike para 25,000 yata sa pagkakaalala ko, or 24, parang nasa ganun lang. Tapos naalala ko, nabili ko itong bike na to sa West Up. Ayun, nabili ko yung bike sa West Up. Tapos ang ginawa ko para maiuwi siya, talagang pinay ko na. Eh, nung time na binili ko yung bike, wala na akong practice sa bike eh. So, parang naninibago ako nung nag-bike ako ng mountain bike talaga. Tapos, pagkadating ko dyan, sa overpass sa barangay, dyan sa Commonwealth. Putik yun, yung ako, legit talaga yun. Pinulikat ako. Yung malapit na ako, nagbabike ako ng pinupulikat. Tapos, sa sobrang pagod ko nun, napasandal pa ako sa bus. Tapos nilabas ako ng konduktor, kala niya hinahampas ko yung bikes. Eh, sabi ko na ako na pasandal ako kasi sakit na ng pa ako eh. Saka pagod na ako eh. Ayun, saya magbike kaso hindi na pwede sa akin ngayon yan. Hindi ko na kaya magbike. So yun nga, nung nandyan na ako, tinatanggal ko na yung pulikat ko sa paa eh. Tapos binuot ko na yung bike packet dyan sa overpass. Hindi ko na siya binike pa uwi. Tapos naalala ko nung bagong bili ko yung bike na yun, kung ano-anong accessories pa binibili ko. Bumili ako ng ilaw, bumili ako ng pa nga ba yung mga binili ko, yung saddle bag, yung dalawang tubigan, ayun lahat binili ko yun. Eh, mahal pa ng mga tubigan yun. Para naalala ko yung tubigan na binili ko, ang halaga nung isa parang 300 to 400. Tapos yung yung pinaka holder niya parang 250. Tapos yung mga ilaw pa niya nagbi-blink. Talagang nun eh, medyo napagastos ako eh nung nagka-bike ako eh. Kala ko nga makakamura dati ako nung may bike ako. Yun pala, lalo akong mapapamahal. Kasi mahal talaga ng mga ng bike. Yung mga accessories niya. Kahit yung maliit na ilaw parang 100 plus eh.
Tapos si ano pala, kaya pala umabot ng 25 yung bike ko. Kasi yun yung sinadjust ni homie, si Eman. Sabi niya, ito yung bilhin mong bike, okay na okay to. Eh syempre ako, medyo ayoko rin naman ng bike na madaling masira. Binili ko yung 25. Kaya simula na na-scam na ako eh. Pero okay lang rin. Talagang worth it naman. Kahit sandali ko lang nagamit yung bike. So siguro ano, dito na lang talaga tapusin itong vlog. Okay? Dito ko na tapusin itong vlog kasi ano na tayo eh, malapit-lapit na rin tayo. And syempre ayoko na ayoko na mag vlog. Baka makita nyo pa yung ano, yung location ko. So hanggang dito na lang, babush na.